Alam mo, during my first term, nung panahon na ni President Duterte, when I ran, ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kumisan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga draft, Duterte kami. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool. Lalo na sa lansangan, sa kalsada, lalo na yung mga commuters, yung mga umuwi na madaling araw, yung mga call center na umuwi na madaling araw, gabi. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is May 30, araw ng Friday. Bukas, 31, malamang, syempre. At magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kayon. Okay, una-una, i-shoutout muna natin lahat ng ating mga members dito sa Joe Malone TV. Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tuvera, Florida Dacumos, Rose Enriquez, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Songko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. At syempre, yung mga viewers natin abroad, thank you so much sa pagtangkilik. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Eto na, umpisahan na natin. At ano ba ngayon? Friday. Malapit na yung pinakahihintay natin na June. At dito talaga magkakasubukan na ng tibay at lakas ng loob. Marami nang sasabi na matutuloy, maitatawid. Si Laila de Lima medyo excited na. Gusto nang tirahin ngayong June kasi nga hindi pa June 30 pa ang pagpasok ng 20th Congress di ba? So gustong habulin. Ang daming nangyayari, ang daming nagaganap, ang daming natutuwa, ang daming nang gustong umpisahan, pero tayo galak na galak at gusto rin natin maumpisahan dahil malaman na natin kung sino yung maliligo sa sariling dugo. Okay. Pasensya na, medyo na-busy lang tayo. Meron tayong nakapag-upload na tayo dito sa Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Ito yung mga natin. Ito yung mga backup channels natin. Alam niyo na, di ba? Podcast natin, When Tito Talks, Tito Jom natin, food vlog para sa kumahilig ka sa street food, mami, pares, mga anli-anli na yan. Paki-subscribe, okay? Paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo rito sa Joe Malone TV natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe. Okay? Simulan na natin to. Maganda to. Ito galing sa bilyonaryo. Si Mayor Magalong. Former President Duterte still enjoys the highest trust rating diba? Compared to even Vice President Sara Duterte, and then much greater compared to our current President Bongbong Marcos. What do you think accounts for that? Yung nananatiling malaking tiwala ng mga Pilipino kay former President Duterte, considering na matagal na po siyang wala rin sa pwesto? Yeah, good question, Attorney Karen. Alam mo, during my first term,
nung panahon na ni President Duterte, when I ran, ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Takot lang. And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kumisan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga draft, Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayong mga narco-politics at mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drug. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yes. Yes. But as a mayor, nakikita niyo po ba yung difference? Because right now, marami nagsasabi na nag-deteriorate na yung peace and order sa Pilipinas. Marami pong mga incidents of kidnapping in the past months that was reported, but also incidents of robbery na hindi parang ngayon lang ulit dumadami. So, I personally don't know if this is backed up by data na apart from yung anecdotal. But in your opinion, what do you think should be done? Because kayo dati marami rin kayo nasusolve na kidnapping and you were the head of the CIDG as well. Paano yung nagagawa yung solving crimes very quickly, solving cases quickly, and then yung having this peace and order? And you've seen nung time nga ni former President Duterte na yung feeling of peace and order, that the trust was there, na mas safe tayo. Bakit wala na ngayon at ano yung difference mo ba? Ito yung feedback sa akin ng some members of the community. Dati-rati raw pag tumawag sila sa pulis, let us say meron sila na-detect na ongoing na mga parang drug transactions, o feeling nila na merong presence ng mga drug addicts sa lugar nila. Pag tumawag sila noon, ang bilis ng reaction. Ngayon daw, it takes time for the police to react. Yun ang complaint nila. Tapos nakikita na nila, ako naman, as a Regional Peace and Order Council member, I asked yung ating mga law enforcers, tumaas ba ngayon ang incidents ng drug cases natin? O kaya pati yung mga civilians natin, members namin ng mga civil society, anong feeling ninyo? Sabi nila, tumaas. Tumaas talaga. So, ibig sabihin is back by data. At the same time, observation. At kung titingnan mo rin yung recent na survey ng Pulse Asia, talagang isa sa mga disapproval kay Presidente, number one is yung inflation. Pangalawa is corruption, di ba? Pangalawa is corruption. And number three is yung fighting criminality. Yun yung mga concerns nila ngayon. Di ba? Tingnan nyo mga kayo na. Minsan kasi yung mga survey, yung mga trust rating na nilalabas na yun, na kesyo mababa daw yung crime rates ngayon. Minsan ang hirap na rin paniwalaan eh. Mas maganda lumapag ka sa grounds, tanungin mo yung mga tao randomly. Sila magsasabi sa'yo makakakuha ng data na mas reliable compared sa mga survey na kumakalat na yun na kesyo mababa na daw yung criminality, di ba? As we all know naman, no? Kasi siguro sila, baka hindi nila ramdam, baka lang ha, pero kasi tayong nasa ground, tayong mga commuters, kahit hindi commuters, yung mga simpleng may mga motor, may mga sasakyan, nakikita natin at alam natin kung ano yung totoo. Alam natin na meron pa din, mas lumala pa nga compared doon kay Tatay Digong. Sa totoo lang, way back 2016. Actually, hindi pa 2016 Siguro mga 2015. Basta before tumakbo si Tatay Digong sa pagka-presidente ng 2016, ang dami ng ugong-ugong agang-agam na sobrang, ito lang naalala ko sobrang maraming nagagandahan sa Davao kasi nga tahimik, maayos. During that time, kung di ako nagkakamali, mayor pa nun si Tatay Digong. Tapos pinipilit nilang patakbuhin si Tatay Digong sa 2016. Gusto nilang i-apply kung ano yung ginagawa ni Tatay Digong sa Davao, i-apply sa buong Pilipinas. So parang pinilit. Natatandaan ko yan, pinilit tapos nanalo. Diba? Nanalo si Tatay Digong. Pag unang lapag, ano kaagad? Drug addict kaagad, yung mga hinanap. Diba? Ang dami. Sayang nga, hindi pa ako vlogger nun Siguro maganda-gandang content siguro. Di ba? Kasi talagang putok na putok ang mga mainstream media noon. Saka yung mga naunang vlogger sa atin na talagang ang mandato ni Tatay Digong talagang hulihin
yung mga drug addict, yung mga pusher, pati na rin yung mga user. So, yun yung natatandaan ko na kaya kong isipin na sobrang ganda ng pamamalakad ni Tatay Digong noon, nung siya'y nakaupo. Talagang malinis, maayos, 10 years na passport, 10 years na driver's license. Yung war on drugs talaga, yun, pinaka number 1 yun na naging kampante tayo sa labas. Kahit madaling araw, gabi ka umuwi, kampante. Wala na makagawa eh. Hindi na kayang i-break yung record. Siguro kung may break yung record niya, baka si BP Inday Sara pag naupo. O kaya si Tatay Digong ulit. O kaya taga-utos na lang si Tatay Digong. Kasi talagang, alam nyo, in fairness sa mga Duterte, may napanood akong interview ni VP Inday Sara, kung ano yung condition niya para sa reconciliation ni Bongbong Marcos. Di ba sinabi niya yung about sa KOJC, na humingi siya ng sorry, pangalanan niya, yung mga namatay, yung mga pinukpok daw sa KOJC, yung mga namatay. Yun yung parang condition niya. Hindi niya ata nabanggit na napauwiin yun si Tatay Digong. Biriin mo. Di ba? Kumbaga para sa atin na normal na tao, pag tinanong ka reconciliation, di ba ang isasagot natin, sige, pauwiin mo si Tatay Digong. Yan, baka pag-isipan namin. Pero si BP Inday Sara, hindi ko natapos yung interview, pero parang wala siya nabanggit na pauwiin mo si Tatay Digong. Doon baka pag-isipan kung makipag-reconcile sa'yo. Hindi, parang hindi. Ang banggit niya, mag-sorry doon sa mga kamag-anak na namatayan doon sa KOJC, doon sa mga napukpok na sa KOJC members. Yun lang sinabi niya eh. Biriin mo, ang iniisip pa rin niya yung kapakanan ng iba. Hindi normal yun eh. Di ba? I'm sorry Kasi kung tayong normal, totoo naman real talk lang. Totoo naman kung ako tatanungin, nasa sitwasyon, di ba, sasabihin ko. Even Bongo nga Sal Panelo nga Bato de la Rosa, sinabi nila na, sige, pauwiin mo si Tatay Digong. Pero si BP Inday Sara, hindi ganun. Di ba? Hindi normal. Kumbaga, ang iniisip pa rin nila kapakanan ng tao. Kaya na pagtanto ko na ito mga Dutertes na to, talagang they are not born for themselves, 'di ba? Talagang isinilang sila para magserbisyo sa taong bayan, 'di ba? Ganun yung nila, character nila. Ganun yung personality nila na talagang magsisilbi sila sa taong bayan. Pero mo kasi, 'di ba? Marami mga cases, mga instances na mas pinipili nila yung taong bayan kaysa sa sarili nilang interest. Totoo, di ba? Panoorin pa natin to. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Di ba? Galing niya kay Miss Joey, Kay Miss Joey De Viv, di ba? Parang compilation. Ayan yung March 11. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. And of course, we comply with our commitments to Kaya sinurrender nyo. to Interpol. Interpol asked us to do it. Pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Di ba? Tingnan yung difference. Would you diba? like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government is just doing its job. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Di ba? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Any person arrested or detained or
shall be allowed visits by or conference with any members of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Bawal na pigilan yung anak na bubisita. So it's your call to violate the law. Yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors Yes. and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So, who give the order? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, No, I have a team of you're the one engineers. there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief Barbel. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Barbel? No. No. So, General Barbel, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Ay, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We don't want to be bullied. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. Secretary Remulla, I Kaguhan, recall no? that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O, di ayos. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-usos sa kanya? I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one, that is referred to, I will admit Diba? it. Diba? Ito, nirecall lang natin hindi pa pwedeng makalimutan eh. Even yung pagkuha kay Tatay Digong, hindi pa pwedeng makalimutan lang ng basta-basta. Kailangan alalahanin natin. Kasi ang pamatay nila, di ba, gaya nung mga tipon-tipon, yung mga grupo-grupo. Simula nung tinangay si Tatay Digong, nagkaroon ng mga grupo-grupo, nagkaroon ng mga protesta, ini-ignore na lang eh. Ini-ignore na lang, hinahayaan na lang nila. Sige, hayaan mo. Hayaan nyo sila magprotesta. Ganyan lang naman yung makakalimutan din. Di ba? Parang ganun na nangyayari. Ini-ignore, ini-snub tayo. Pero kaya dapat natin paulit-ulit eh. Paulit-ulit din natin kailangan itapik, itakel, balikan. Para hindi natin makalimutan kung anong klase yung batas ang meron tayo sa Pilipinas na pinaggagawa nila. Di ba? Ito naman ginawa nila. Oh. Obvious na nagsisinungaling na. Tapos, if I'll be the one, then so be it. Parang gano'n na lang. Di ba? Sobrang ano yun. Sobrang harapang panggagago. Yung ganong klase nga. Di ba? Biri mo, sige na. Kung walang gustong umamin, sige na. Putang ina, ako na. Di ba? Total, kaya na. Tapos pagka nako-corner na, executive privilege na bigla. O kaya sasabihin. Kaya nga, ayaw namin pumunta last time kasi mabubuli lang kami.
Diba? Ganun na sila, pag nako-corner na. At yun nga, naging cheap pa, di ba? Yun ang malupit doon, di ba? Yun ang malupit doon, naging cheap pa ng PNP. Panoorin pa natin to, may isa pa. Because it died after adjournment CNDA of the Congress. June 30. So, the June 30. So, yun ang Senate rules. Ito, opinion ko to. At saka ito, opinion ng isang dating Senate President at Majority Leader. Okay? Ikaw. Ngayon. The Senate rules are very explicit. And it emanates from the Constitution. The Senate rules says that any business, pagdating ng adjournment CNDA, dies. Wala, oo. Kaya nga, committee reports, bills are refiled. Committee reports are not considered as a committee report. It is, you have to refile it. You may consider it as part of your records, but you cannot use it as the committee report unless you rewrite it because it died after adjournment CNDA of the Congress. June 30. So, the June 30. So, yun ang Senate rules. At yun ang sinasabi ng Constitution. Okay. Nasa Constitution din. Kaya hinahabol nila di ba? Hinahabol nila sa pagbalik sa June 2, June 3. Hahabulin nila hanggang June 13. Constitution din. Ito ngayon, impeachment rules. Impeachment rules. Existing, you mean? Existing impeachment rules is also somehow, laman doon yung sinasabing forthwith. Nasa Constitution na din. ibang interpretation ng ibang tao na ang forthwith nila kung kailan nila gusto. Hindi ganun. So, forthwith, alright. Tabi na natin yung issue na yun. Doon tayo sa impeachment rules at the moment. Ang impeachment rules, ang nakalagay, pag inumpisahan yung impeachment, tatapusin until the end, okay, of the impeachment. Until decision is made. Ganon. Okay. Ang problema, June 30 tapos. Kaya nga. So those are the two conflicting rules. Yan. And the impeachment rules emanate from the Senate rules, which the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko kabisado? Ako yung author ng impeachment rules. Corona. Kasi yung ako ang chairman ng rules during that time. I was majority leader of Senator Enrile, who was Senate President then. So yun yung laman ng impeachment rules. So, medyo, Ano yun? Continuing ba? O hindi? Will it continue to the 20th Congress? Will it continue? Yeah, that is the question. Okay. Natanong na actually yung aking second question, yung what will happen to the 20th Senate kung aabot yung impeachment sa panahon nyo? Ano mangyayari doon? So parang re-refile din uli yun as far as your existing impeachment rules. They have to refile it. Hindi. As far as the Senate rules are concerned, they will have to refile it. Refile it. As far as the impeachment rules are concerned, it may carry over. Okay. Ngayon, may dalawang conflicting na naman na issue dyan. The 1950 Supreme Court ruling na sinasabi na, kalimutan ko lang yung title pero sinasabi na continuing body ang Senate. Yes, Pero 1952, wala pa yung 1987 Constitution. Okay. Kaya, ngayon, mayroon bagong ruling ang Supreme Court, yung Balag versus Senate. Ano yung Balag versus Senate? Na sinasabi na pag nag-adjourn CNDA ang Senate, tapos ka. Tapos ang committee report mo, papakawalan mo kasi yun na sa Constitution papakawalan mo yung, yung mga... na-type for contempt. Nasa for contempt. Ano yung susundin natin? Ano nangyari kay Balag? Pinalabas si Balag. Pinalabas namin. Research ko nga yan. So, paano yan? Ganda, di ba? Sige, hilo na rin ako. Patay na. Yan na, nag-uumpisahan na. Hindi natin sure, ako rin, ayaw kong pero dating Senate President yan, si Senator Tito Soto. Hindi natin alam kung kanino talaga kakampiyan o talagang kakampiyan sa batas. Di ba? Kahit wag na kay VP Sara doon na lang sa legal, yung sa batas. Yung sa totoo lang, doon na lang sila magkampihan at doon na lang sila magbase, doon na lang sila umalign at doon natin malalaman kung sino ba talaga kung kanino talaga papabor. Pero syempre, di ba? Alam nila VP Sara yan di ba? Maraming kaibigan ng mga lawyer yan. Even yung mga nasa kabila na mga lawyer, na mga attorney, alam din nila yan. Even Senator Tito Soto nga, dating Senate President and dating Majority Leader, alam niya na talagang may mga komplikado pero, di ba? At least kahit papano lumilinaw sa atin dahil malapit na yan. Magtatapos na yung 19th Congress, bagamat meron pa tayong ilang araw pa yan, pagpasok ng June sa kailan ba ang June 1? Sunday. O pagpasok ng June, ilang araw pa yan. Kakana pa yan, natahabol pa yan, di ba? Alamin natin sa susunod kung ano mangyayari dyan. Pero bago yan, meron pa tayo isang video dito. Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, talagang sinunod niya. Kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Siyempre. Doon sa mga naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin
ang bagong hepe ng PNP. Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, no, yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, no? Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, no? 3 lieutenant general. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero so isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, no? Kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, no, local absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, no? Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi nilang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP. Masamang image din ito sa international. Kasi, can you imagine somebody who renditioned the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no? Kung aalisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi tayo nangiintriga kasi pagkahapon lang ng hapon nung lumabas yung balitang yan, yung mga junior officers na nakakausap ko, nagpapadala ng mensahe, patago nilang sinasabi, withhold nyo lang pangalan namin, ganito. Kasi sinasabi nila yung hindi nila kagustuhan. Remember, may malaking problema na kaagad yan. 53 officers of the Philippine National Police from Davao region were farmed out to far-flung areas as far as Cordillera Autonomous Region, Catanduanes, Romblon, economically dislocating them, including their families, no? So, ang laking sama ng loob niyan, no, na kinikimkim. Bagamat professional sila, tinanggap nila yung order, pero sa loob-loob niyan, talagang kung pwede lang sabihin na isinusumpa nila si Torre, malamang ganun ang nasa kalooban nila, Jade. Opo. At isa nga sa mga napansin din, Sir Jay, ang nakikita nyo rin ho ba na ang kapulisan, lalo na yung mga namumuno, ay nagagamit sa politika? Alam mo, matagal nang politicize ang PNP na dapat sana hindi, no? Pero mas lumala ngayon. Kung noon ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Ha? Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order, gagawin may because
you wanted to keep your position or get a higher position, no? Like for example, example na lang natin, ito si Police Brigadier General Jean Pardo. He is supposed to be a regional director of Region 3. Pero ba anong ginagawa niya at the time na inirindisyon si Mr. Duterte patungong the Netherlands? Kung tutusin mo, dapat nandun siya sa Pampanga, nandun siya sa Nueva Ecija, kung saan, no? Pero nandun siya sa airport, nandun siya sa airbase, inaalalayan itong si General Marbil at saka si Mr. Torre. So yan ang mga example ng highly politicized na todo-todo, sobra-sobra. So yan ang masamang epekto naman doon sa PNP. Opo. Na sana ay hindi nangyayari at hindi na mangyari sa susunod. Sus, Kasi Mario otherwise, wala papunta sa kangkungan yung organisasyon. No? Ang aim kasi ng pagtatatag ng PNP is to professionalize to protect and the to serve. Philippine National Police as part of the Interior Department of our government. Unfortunately, it doesn't appear to be so now. Di ba? Di ba mga kayo na, ito, hindi na surprising sa akin na maging chief ng PNP itong si Torre. Kasi parang nung pinagre-resign pala ng mga kabinete, tapos may mga nagpapasa, hula-hula na yan sa social media, kumalat na. Ang susunod na PNP chief, walang iba, Nicolas Torre III. Siya na talaga eh. Hindi na surprisingly sa iilan yan, lalo-lalo na sa mga politics expert. Kasi talagang nagpakitang gilas, ika nga eh, di ba? Nagpakitang gilas, etong si Torre, di ba? Ilan yung mga kinuha niya, di ba? Pati sila Abalos, di ba? Ayan. Si Abalos, hindi nanalo. Si Torre, mapopromote. Na-promote na nga, di ba? Next na PNP chief. Hindi na surprising yung dating. Pero hindi ko alam kung anong gagawin pa ni Torre sa PNP, di ba? Kasi ako, marami akong kaibigan na mga pulis sa Maynila. Mga pulis Maynila. Marami. Pero talagang hindi ko naman nila lahat. Pero minsan kasi nakakaubos din ng pasensya, di ba? Nakakawala din ng respeto, di ba? Sana lang maayos pa nila yan, maibalik pa nila yung kredibilidad nila kung mas nasira man dahil sa current na administrasyon. Sana hindi lahat, di ba? Although talagang merong iba talagang lumulutang gaya nung pulis na nagtanggol kay Tatay Digong isa pagka-aresto, di ba? Hindi naman lahat, syempre. May mga talagang may mga talagang paninindigan, may mga kredibilidad, may mga balls yung iba dyan, di ba? Pero syempre, yung iba talagang may ginagawa para ma-promote. Ginagawa nila lahat, kahit baluktot yung utos, ma-promote lang, tumaas lang yung rango, madagdagan lang yung star dito, di ba? Parte naman yan ng gobyerno, parte naman din yan ng trabaho, kahit saan naman may sip-sip di ba? Kahit saan ka pumuntang industriya, may mga sip-sip, di ba? Kahit sa lokal na mga ehensya, kahit nga sa amin mga vloggers meron mga sip-sip di ba? Lalo-lalo na sa Maynila, meron, di ba? Going back doon kay Tatay Digong, kung bakit, di ba? Sabi ni Mayor Magalong, kahit minsan disrespect ni Tatay Digong si Pope o yung even ang ating creator, but still, many of us chose Tatay Digong over the past president up to current president of the Philippines. Talagang hanggang ngayon, si Tatay Digong pa rin Parang laking kabastusan nga yan sa current president natin di ba? Biri mo, wala na yung tao, nasa dahig na, hindi na nakaupo, wala nang posisyon, sa kahit anong gobyerno. Mayor pala siya. Mayor pala ng Davao. But still, si Tatay Digong pa rin ang gusto. Wala Baluktutin nyo man, siraan nyo man ng isang tao, hilahin nyo man pababa, lulutang at lulutang pa rin yung pangalan. Dahil siya naman talaga ang ginusto natin at ginusto ng tao. Kahit na, alam mo yun, syempre hindi naman perfecto yan Minsan, madalas nakakapagmura, nababastos pa niya yung mga, yung Pope, yung pare, etc. Pero still, di ba? Tatay Digong pa din. Bakit? Kasi sa panahon ni Tatay Digong lang, tayo naging safe. Lalong-lalo na sa lansangan, sa kalsada, lalo-lalo na yung mga commuters, yung mga umuwi na madaling araw, yung mga call center na umuwi na madaling araw, gabi, umaga, doon lang natin naramdaman kay Tatay Digong na safe ang Pilipinas.
Hindi gaya ngayon. Di ba? Mga kayon, maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan ating pag-usapan.